kakulangan na ng government services. At yung kakulangan na ito, they spell the difference between life and death pagdating sa PhilHealth, pagdating sa krimen, and yet pinababayaan nila tayo. Hindi na po tayo pwedeng magpabaya at hindi rin po tayo pwede na umulit pa ito. Wala nang Marcos. Tapusin na natin yung dynasty na yan. Itigil na natin yung kahibangan na naniniwala tayong marunong pa silang magserbisyo. Sa kinatagal-tagal nilang nawala dito sa Pilipinas, tila na nawala na rin yung kanilang moral compass. Mahina po ang pamilya at mukhang mahina rin po ang kanilang appreciation sa binigay nating redemption sa kanila. Sobra na. So years ago, sabi natin, sobra na, tama na. Hindi na nga po ano yun. Ngayon, namihasa na kayo. Solid ito, Marcos Senior Playbook. Umutang ng umutang abroad, binaon tayo ng binaon sa sa utang. Tapos yung mga cronies ang gumastos at saka yung pamilya daw ang gumastos. Pagkatapos, ang nagbabayad, taong bayan. May mga covered kasi by a sovereign guarantee. Bakit structure kagad ang pinapalitan nyo? Yung problema natin yung tao. Ang tingin ko po kasi is yung Congress malakas makasira ng balanse. Lahat po halos ng mga congressman, di naman talaga hangad maglingkod. Yes, so nakikita nyo, problema yung kongresista pero yung structure ang babaguhin ninyo. Na totoo lang, there is no foolproof 100% corruption-free system. Wala pong ganun. So, and how does the law work? Pagka may lumabag sa batas, kakasuhan, dadalhin sa hukuman, ikukulong pagka-guilty. Presidential veto, ano po ba yun? Well, ang isang bill, pagka nakapasa na sa Kongreso at saka sa Senado, ay aakyat sa Pangulo para pirmahan ito. It signifies his consent and agreement doon sa pinasa na batas. Ay, magandang gabi sa lahat. Biglang dumagdag. 200 bigla. Okay, kanina 6 lang eh. So, ulit, magandang gabi. Bakit natin pinag-uusapan ng presidential veto? Dahil bahagi po ito ng budget process din. Ang budget po is a law at ang tawag sa kanya ay yung General Appropriations Act. Ang General Appropriations Act, ipinapasa ito katulad ng ordinaryong batas. Nire-research, nagko-committee hearing, at ang committee na nagdidinig nito ay ang Committee on Appropriations. Ang head ng Committee on Appropriations, walang iba kundi si Congresswoman Stella Quimbo. At hinulan nga siya ng batikos. So, isa dun sa batikos sa kanya ay ginamit niya ang Committee on Appropriations, yung hearing sa budget, para i-cross-examine, examinin pala, o i-subject to intense questioning si Vice President Inday Sara. Ang katakataka, well, hindi naman siguro katakataka, ang kapuna-puna ay si Congresswoman Ching Bernos, nung dinidinig po yung sa Office of the President na budget, hindi man lang nila tinanong tungkol doon sa confidential funds. Kung ito ay rumaragsang issue talaga. Ayon naman kay Congresswoman Bernos, in accordance with tradition. Parang familiar, di ba? Katulad ng ginawa ni Congressman Marcoleta. Ayon kay Congresswoman Ching Bernos, nung nag-move siya, na ipasa na ang budget ng Pangulo, lalong-lalo na ang confidential funds ng Office of the President, hindi na daw dapat questionin ng Kongreso in accordance with long-standing tradition. Ramdam na ramdam ang ipagka-ipokrita, di ba, ng Kongreso. Okay, so ang Kongreso at ang Senado, alam natin, pinagdaanan, halos tayo na habang nanonood, medyo pinapawisan ng bala na habang nagdidinig ang Kongreso, nakita din natin po yung pagmamadali pagdating doon sa PhilHealth funds. Kini-question pa sana nung isang kongresista, ngunit may isang nagmalabayani na kongresista na pina-move to pass immediately. So moved, sumisigaw pa ang kongresista, ang babae na taga Iloilo. Take a bow, Congresswoman Janet Garin. So sabi ni, pinapasa nila kahit may mga question pa tungkol sa pagbabawas ng budget ng PhilHealth.
Bahagi na rin po yon doon sa mga binabatikos ngayon sa pinasang budget, PhilHealth, PDIC, ang pag-transfer to Maharlika funds ng GSIS at saka BBP and so on. Ang paglabas uli ng 200 billion para sa ayuda, gamit pa rin ang unprogrammed funds, ang more than 2 billion na budget ng Pangulo para sa confidential funds na hindi man lang naitanong kahit minsan kung saan niya ginamit ito in the last year. Marami pa rin po nakikita natin ng mga issues bukod sa doon sa pagbawas doon sa DepEd, pati doon sa pagdagdag sa DPWH na wala naman malinaw na nakalagay na proyekto. Isa pa rin doon ang pagpasa ng budget ng Maharlika Investment Corporation na wala rin naman konkretong mga plano para sa kanilang investment program para sa 2025. Marami pa pong iba na mga hindi natin nakikita, ngunit dun sa mga issue pa lang na yon, naging malaking, tawag natin dyan, usapin, hindi lang sa social media, sa buong bansa. So sobrang tindi ng usapan, nangako ang presidente na kikilatisin daw ng mabuti ang budget. Bakit, Mr. President? Hindi ba kayo sanay na kinikilatis yung budget? Nung 2 nakaraang taon ba, hindi ninyo kinilatis at basta lang ninyo pinasa? Ngayon, may pa-meeting-meeting pa kayo kasama ng mga cabinet secretaries, pero wala sa inyo doon na nagsabi na gano'n ang ginawa ninyo last year. In fact, last year, ang pinakataliwas sa National Expenditure Program. Noong 2023, ang laki ng dinagdag ng Kongreso doon sa national budget, ang laki ng dinagdag nila na napakataliwas doon sa National Expenditure Program at labag sa saligang batas ang pagdagdag na ito. Wala man lang isang imik sa Office of the President. Ngayon, ang laki ng drama, kikilatisin daw. And in fact, nasabi, with or without a call. Yung sinasabi niyang call ay response po doon sa open letter ng mga retired, active service, concerned citizens, etc. Open letter para sa ating Pangulo. At sinabi doon, naghihikayat sila na isoli daw sa BICAM yung bill. Dito lang po kami hindi agree. Agree naman po kami doon sa letter in generally, pero pwede po ba na bumalik ito sa BICAM? Tingnan po natin. Pag pumunta na sa Office of the President, ito po ay enrolled bill na. Ang tawag dito ay pumasa na ito sa Kongreso at Senado. Sarado na po ang mga proceedings sa BICAM. Sarado na po ang investigasyon. So dahil ito ay bill na, nandun na yon sa desk ng Presidente. Anong pwedeng gawin ng Presidente? He can approve it, buong buo, pasa na lang, pirma, go. At any rate, the President has 30 days to act on it. So pwede siyang mag-approve, number 1. Number 2, pwede niyang i-veto ng buong buo at babalik yan sa Kongreso. Or number 3, at ito ay nagagawa lang sa appropriations, sa tax, at saka sa tax bills, and there's one more. Sorry, nakalimutan ko. Ay, nawala yung notes ko. Appropriations, basta those bills that raise funds for government. Okay? So, dahil sa ganitong mga bills, appropriations, tax bills, and so on, kailangan maaaring mag-line item dito ang ating Pangulo. Bahagi po ito ng tinatawag na checks and balances. Chine-check po ng executive yung gawain ng Kongreso. Maaari siyang mag-veto. Pero pwede ba siyang magdagdag? Dahil ito po ang malaking kadramahan na sinasabi niya nung nakita niya ay parang hindi tama daw ang budget na ito at taliwas daw sa saligang batas. No, this falls under the category of no Sherlock. Diba? Hindi ko masabi yung buong kasabihan. Pero parang, hello Captain Obvious, oo naman. Ay, unang-una, tama ba ito sa pag-prioritize sa edukasyon? Binawasan mo pa ang budget ng edukasyon at nilagay dun sa naglagay ng additional sa DPWH na hindi naman nakasumite ng mga plano para dito. Bago po kasi ina-approve ang mga appropriations for very specific projects, dapat sinusumite din yung projects na yon.
dapat may specificity ang mga programa na yon at nakalagay doon kung bakit ganitong amount ang hinihingi. Meron bang ganon? Basta na lang nagdagdag. Dahil ang nasumitin ng mga dokumento ng DPWH ay hanggang 900 billion lamang. Saan nanggaling yung additional para maging 1.13 trillion ang budget ng DPWH? Hindi lang po yun. Matapos ang approval ng budget, kitang-kita na po or rinig na ng ating mga kaibigan na naandun sa Kongreso na umikot na po ang ilang kongresista na mayroong mga construction companies at nagsasabi na yung 30% ko dyan ha, ito akin yan, and so on. So, ano ba ang pwedeng gawin ng ating Pangulo? So aside from veto, he has a line item veto. Pero like I said, tax and appropriations bills lang po yun. Paano kung mag-veto ang presidente? Kung i-veto niya ng buo or line item veto, pwedeng bumalik yan sa Kongreso. Remember, ulit, may kulang pa. So kung siya po ay hindi nag-action doon sa bill na nahulog sa kanya, of course for approval, kung hindi siya umaksyon within 30 days, the bill lapses into law. Okay? Wala siyang kailangan gawin at magiging considered as though he signed the bill. Ngayon, ano ang veto? Pagka veto, hindi pumayag ang presidente, kailangan isoli niya yung bill sa Kongreso, which means both houses, Congress and the Senate, at i-explain niya doon kung bakit niya vinivito at ano yung kanyang basehan. Whether it is line item or the full bill, he has to indicate. Required ito ng saligang batas, yung communication. Kailangan i-communicate ng Pangulo yung mga dahilan kung bakit may veto na ito. Ano pang mangyayari? Well, kung committed ang Kongreso dito sa batas na ipinapasa nila na ito, they can take a vote on it. So two chambers voting separately need a vote of 2/3 of each chamber in order to do a congressional override of the veto. Meaning, kung hindi pumayag si Presidente, gumawa siya ng veto, pwede pang pagbotohan yan ng bawat chamber ng Kongreso at kailangan ng 2/3 vote. Paano kung yung isang chamber 2/3, yung isa hindi? Hindi po ito makakapasa. And so, it is back to the drawing board. Ulitan yan. So, uulitin ko. Pag 30 days walang action, it lapses into law. Otherwise, the presidential veto goes to Congress. Paano kung yung veto ay line item lang? Ang pagbobotohan po ng Kongreso at ng Senado ay yung mga na-veto lang na provision at kailangan pa rin ang 2/3 vote. So bakit ganito? Ito ay paraan para mag-check and balance lalong-lalo na sa isang batas na kasing halaga ng national budget for 2025. Is also lost kaya nagsasagap ng pamalit pera sa GAA at GOCCs including PhilHealth. And how about Bong Revilla sa candidate to be chosen as VP if Sara is impeached? Whoa! I always thought it would be Chis Escudero or, maybe Congressman Martin Romualdez. But maybe they're trying not to be too obvious about it. It is also quite possible nga, the government kasi is so starved for funds. Kulang na kulang po ang pondo ng gobyerno. Kulang na kulang kasi nag-overspend sila. Nag-overspend sila because of the ayuda system. Again, it all goes back to that. Yung ayuda po, namigay ang gobyerno ng halos aabuti ng 800 billion pesos. Assuming na totoong na ipamigay yon. Basta may 800 billion pesos tayo na kinuha under the 2024 budget and it is starving out our agencies. Ang mga ahensya ng gobyerno ay halos nagkaka-standstill dahil kulang ang pera para sa provision of services and other things to the public. Halimbawa, rescue and relief. Mantakin yung sabihin ng Pangulo na hindi pa natatapos ang taon na kulang na ang pera para sa rescue and relief. So anong gagawin natin kapag nagkaroon ng disaster? Sasabihin natin dun sa mga tao,
sorry na po, wala pong gasolina para dun sa mga rubber boats na mag-rescue sa inyo. Tiis-tiis na lang po tayong lahat until next budget season. Yay. So, uli, anong gagawin ngayon ng ating Pangulo? While he can do a line item veto, saan niya huhugutin yung pera para idagdag dun sa Department of Education? At tandaan ninyo, bago po nila inumpisan yung pagsusuri, ang sabi niya, ayaw ko mag-veto kasi magtatagal pa. Sir, ganon? Ano ibig sabihin nito? Let's just take it. In other words, may maintain natin yung budget na yan, may maintain natin yung ano ba yan? Yung 1 trillion plus para sa DPWH, tapos less yung sa education. So, ang suspetsya ko dito ay kukuha na naman sa unprogrammed funds para dun sa ipupuno sa edukasyon. Pwede naman po yun. Kailangan lang lagyan ng line item doon sa budget. But is this really something that we want to do? Kasi makikipag-agawan pa rin tayo dun sa Kongreso pagdating dun sa ayuda. Yung ayuda at 200 billion, but it's probably going to be more, plus may iba pa silang nilalagay doon na kukunin nila from the unprogrammed funds. Ang tanong, will there be enough in the unprogrammed funds para punuin yung kakulangan ng nasa Department of Education? Ewan ko. Ay, hirap ano? O kaya magre-realign sila. Robbing Peter to pay Paul. Saan tayo ngayon huhugot ng ipampupuno dun sa computers ng Department of Education? Tapos taong bayan pa magbayad ng utang na kinukuha nila. Hindi ba solid na solid ito, Marcos Senior Playbook? Umutang ng umutang abroad, binaon tayo ng binaon sa sa utang. Tapos yung mga cronies ang gumastos at saka yung pamilya daw ang gumastos. Pagkatapos, ang nagbabayad, taong bayan. May mga covered kasi by a sovereign guarantee. Bakit structure kagad ang pinapalitan nyo? Yung problema natin yung tao. Ang tingin ko po kasi is yung Congress, malakas makasira ng balanse. Lahat po halos ng mga congressman, di naman talaga hangad maglingkod. Yes, so nakikita nyo, problema yung kongresista, pero yung structure ang babaguhin ninyo. Na totoo lang, there is no foolproof 100% corruption-free system. Wala pong ganun. So, and how does the law work? Pagka may lumabag sa batas, kakasuhan, dadalhin sa hukuman, ikukulong pagka-guilty. So, it doesn't stop corruption in the conventional sense. It creates a deterrent factor. Ginagawa na po natin yan ngayon. Maybe it's not enough. Maybe the answer is really to enforce the laws. Maybe the answer is kailangan natin ng isang tao na magsasabi, teka, we're going to stand strong and firm on crime dito sa Pilipinas. Mas madali po na paigtingin natin yung enforcement ng batas. Kasi sa totoo lang, ma'am, or sir, hindi ko sure, proposing kagad doon sa change in the system when you haven't even pinpointed what the solution is. In fact, change of the system, how will that affect the judicial system? System of government babaguhin ninyo. Pero hindi naman magbabago ang Bill of Rights eh. Hindi pa rin magbabago po yung paraan ng pagpoprotekta natin ng mga karapatan na yon. So yung mga presumption of innocence and so on, iiral pa rin yan. It will all go back to law enforcement. It will all go back to whether or not these congressmen will go to jail. Kapag nakita na pagka may ebidensya nga na nagnanakaw lang sila. So, paano makukuha yung ebidensya na yon? Ang babaguhin ninyo yung sistema sa loob ng Kongreso. Or, yung kailangan merong way na ma-waive yung kanilang bank secrecy. Doon pa lang, gusto ninyo baguhin yung buong gobyerno. Titingnan muna natin kung saan natin huhulihin sa korupsyon. Para kahit anong sistema na i-adapt natin, magkakaroon tayo ng paraan para mahuli talaga yung mga tiwali. You're only talking about this specific instance. Kasi nga, super garapal ng leadership. Pero in the previous administration, nagwo-work naman. So again, in the end, wasn't it about the leader rather than the law? Wasn't it about the leader that insisted on enforcement of the laws, that insisted on good fiscal management? Bakit? Nagbago ba ang batas from the last administration to this one? In the last administration, it was working. Dito, hindi. So, yung sistema yung babaguhin nyo, imbis na yung tao.
We have to basagin natin yung mindset natin. Kasi ang nangyayari, nagpo-propose kayo ng mga solusyon na hindi pa naman talaga solusyon dahil hindi niyo tinitignan ano yung problema. Pangalawa, you're choosing a solution that is so hard to implement, nobody is willing to do that. In short, nagpo-propose kayo ng something that is not doable and therefore it will not get done. Okay? Propose simpler solutions. Propose an actual law. Propose an actual practice. Tignan natin paano nila ginagawa dun sa iba. Instead of vague solutions na sinasabi ninyo, dapat baguhin, dapat federalism. Federalism ba ang sagot sa korupsyon? Hindi. Kasi hahanap at hahanap ng paraan yung mga yan. Now, first of all, we need to inculcate the values. Kailangan baguhin natin yan. Kailangan maliwanag yung enforcement. Kailangan maliwanag din, babalik tayo dun sa sa lumang panahon, sa panahon when we actually believe that doing the right thing is going to be rewarded. Kasi ngayon, ang ginagawa sa sa gobyerno ay nakaw ng nakaw, tapos tayo mismo, iimbitahin natin sa party si congressman ganyan or si sec ganyan kasi mayaman yan, baka maulanan tayo. Understand also that we have a role to play in the system. Tayo din, kung hihingi tayo sa mga congressman, uy, bigay naman kayo, tapos pag hindi sila nagbigay, magagalit kayo. Hindi ba tayo din nag-i-encourage ng corruption? Kasi yung ninakaw sa ama, hanggang ngayon, di pa na-recover. So it is true, we need to act now. No, that's not true na walang na-recover. Ginamit nga natin para sa land reform yung mga Swiss deposits. So meron tayong na-recover na 2. Pero dun sa iba, dun sa mga cronies and so on, masyadong naging malamya na. Kasi wala talagang tumitingin na habang tumatagal dun sa PCGG. Tingnan nyo nga, inupo nga si Andres, di ba? Anong ginawa ni Andres? Nagpanggap pa, nagpa-ghost employees pa. Ginatasan ang ginatasan. So, hindi ba natin i-correct na? Tignan ninyo, nakatakas. Paano nakatakas? Tanungin ninyo ang NBI, bakit hindi nila hinuli? In spite of the fact na inutusan yan. Ang tanong, sino ang DOJ secretary ni Presidente Duterte na hindi niya inaksyonan, hindi niya pinayagan aksyonan or pinilit ang NBI aksyonan itong si Andres Bautista? Di ba? Hindi tinatamaan. Tinatamaan na ngayon. Akala nyo ba? Hindi nyo ba naramdaman? Hindi ba nag-belt tightening kayo nitong Pasko? Kasi yung nabibili natin last year, hindi na natin mabili this year. Last year, ilang hamon pa ang pinamigay ko. Ngayon, hindi na siya reachable. Hindi na siya viable to give away as gifts kasi ang mahal na. And that applies to everyday things. Ang grocery bill ko, nadagdagan ng something like, another, 7,000-8,000 per month. So, what do you mean hindi tinatamaan? Posible, hindi natatauhan. Pero lahat tayo, tinatamaan na. Ang isa dyan din po, ay kasi ang mga tao, hindi na sila, it's also the age of internet. We can conduct, and we in fact do conduct a lot of the activism online because everybody is online. Now, however, it becomes much more difficult for proof of life. Kasi, ang dami nga natin sa social media, pero dito sa Pilipinas, ang dami may mga fake accounts. So, there is a way na government can pretend na kukonti lang talaga yung umaangal at tumututol. Baka yung mga projects ay hindi ibalik or depende kung ano ang interpretation nila noon. Pero dati, in 2018 and 2019, nagkaroon din tayo ng reenacted budget. Pero hindi nagpatinag si Presidente Duterte. Remember, hindi niya masyadong kakampi ang Kongreso at Senado nung time na yon. So dahil reenacted yung 2018 budget, normal, yung mga day-to-day, yung mga mga MOOE, lahat yan, same pa rin, walang problema. Yung mga proyekto, yun yung dapat naging problema. But under the Duterte administration, nag-commit. Ibig sabihin, kung mayroon, yung commitment dun sa cash was up to 3 years. Ganito yan. Pagka, kunwari, may project. Yung project na yon long term. Let's say 3 to 5 years yung paggawa ng construction na yon. Ang ginawa ni Presidente Duterte, he instituted a practice and required Congress to comply with it na
yung funds kinocommit nila for up to 3 years. So kahit i-reenact yung budget, siguro na yung budget na yon para sa construction. So it will survive kahit 1 or 2 years na reenacted budget yan. This time, under the Marcos administration, hindi necessarily ganon. So what is the result of a reenacted budget, particularly under this administration? It means delay. It means delays for any of the projects kasi titignan nyo kung committed na yung pondo para doon. So, favorable ba sa kanila? I don't know. Will they interpret it as yung reenacted pati yung 800 billion na ayuda that was from unprogrammed funds? I think malabo yun kasi nga according to the law, hindi mo pwedeng ipasok na dapat sa budget yung unprogrammed funds because you can only commit funds that have already been collected. Kailangan i-certify funds available yan. You cannot spend money that you don't have yet. So, hindi ko alam if that's going to be favorable to them. It will depend on how Congress interprets its release. Ang tinatanong ng Kongreso ay yung mga identities ng mga informants na binayaran. Pero maliwanag po na may plano at ang nag-review ng plano na yun ay COA. Ang problema sa mga kongresista, hindi po nila naiintindihan yung proseso na ito or yung national security or public interest involved in it. Hindi naiintindihan na may mga limitasyon na nakatakda sa batas doon sa kanilang mga katanungan. Sa totoo lang, ma'am, I am honest. Talaga, ang Kongreso po, ang tumatawid po doon sa batas. Tumatawid sila doon sa mga limitasyon na yan. Palibhasa, hindi pa na-define ng Korte Suprema at magagawa lang yon kapag nagkaso si VP Inday. Nadidistract po kayo doon sa mga pangalan ng mga confidential informants. Pero alam ng COA kung ano at saan pinagkagastusan yan. Hindi nakasaad sa saligang batas na kailangan ikaw ang nakakaalam o kami o ang madla. In fact, very specific na aayon sa Korte Suprema, sa mga desisyon ng Korte Suprema at doktrina na nakasaad doon sa mga sa jurisprudence sa ibang bansa kung saan hinugot natin yung ating mga rules. Mayroon talaga na sinisikreto. Kaya nga po may mga dokumentong top secret o confidential dahil mayroong dahilan kung bakit itinatago yan sa publiko. Uulitin ko, hindi ibig sabihin ng transparency na ikaw ang nakakaalam. Huwag kang presumido at huwag kang pabida. Pag sinabing transparency, ibig sabihin yung mga autoridad, makikita nila kung ano yung plano, ano yung operations. And this works for that particular, for confidential and intelligence funds. May rules po yan. At hindi nakalagay sa rules dyan na dapat ilabas yung impormasyon na iyon dahil makakapeligro yan sa buhay ng mga informants at mga operatives. Makakapeligro yan sa success ng mga ibang mga operations na posibleng ongoing pa or at the time of the hearing ay ongoing pa. So, yung sinasabi mo, hindi po yan naaangkop. At mali po yung understanding ninyo ng transparency. The President can veto the General Appropriations Bill. He can veto the whole bill or he can line item veto. But the vetoes will not be able to reinstate a fund. Okay? It cannot reinstate a fund that, hindi siya pwedeng maglagay ng pondo pag hindi pinondohan ng Kongreso yan. Ang normally ginagawa ng executive, pag merong hindi na pondohan, kukunin yan doon sa unprogrammed. Pero you can only do so much. Kasi kung kailangan, may line item pa rin yun, kahit maliit lang yung budget, pwede yang punuin ng unprogrammed funds. But may limits nga yan. We don't know if the president is going to do that or if, like I said, it will even be allowed. But we don't see a way na magagawa niya yung pinapangako niyang magawa without the bill returning to Congress.
Ngayon, kung bumalik yung General Appropriations Bill sa Congress, Congress can insist and override the presidential veto, but they need a vote of 2/3 of both chambers voting separately. So it's not going to be easy to do that. Guro Congress, kaya nila. Pero Senado, hindi tayo sure sa ganyan. So ang totoo niyan is the president is hard-pressed. Paano mo pupunuin yung nawawalang pa, yung tinanggal na pondo ng DepEd? Kung hindi mo pipilitin din na isoli yung nilalagay doon sa ano. So maraming pagkakamali yung nilagay doon sa DPWH. So ito yung mga pagkakamali. Number 1, hindi maliwanag na priority ang edukasyon. Pangalawa, yung pinopropose na pondo para doon sa DPWH ay hindi specified yung mga proyekto. Gayon pa man dinagdagan pa rin sila. PhilHealth, hindi binigyan ng subsidy. Bakit? Ano pa ba yung mga kulang? Binawasan yung AFP modernization and so on. So ang dami-daming problema doon sa budget, pero ini-insist ng Kongreso mayroon silang may malaking pondo ang DPWH at may 200 billion pa na ayuda. Nagkakalekat-lekat na ang lahat, wala tayong mura na kuryente, hindi tayo nakakausad sa ating pagdagdag ng mga energy sources natin, wala pa rin yan. Tumataas ang crime rate, pero ang pondo para sa law enforcement, binawasan, lalong-lalo na sa PNP. So, anong gagawin natin? Tuloy-tuloy ang laban, tuloy ang pagsasalita, pagpapahayag, paabot po natin ito sa ating mga kababayan na hindi aware sa mga issue na ito. And as always, be very aware kung ano yung na-achieve. Be very aware of what our rights are. May karapatan tayo magsalita, magpahayag. Ito ay sandata natin sa isang marahas, mapang-aping gobyerno na tumataliwas sa saligang batas at sa mga batas. Isang gobyerno o administrasyon na masyadong gahaman at hindi man lang nag-i-enforce ng mga batas pagdating sa pagnanakaw sa pera ng bayan. So, tuloy ang paninindigan natin na mag-ayos-ayos ang gobyernong ito. Bukod pa doon, nakikita natin na ang ginagawa nila ay ginagamit ang mga Duterte bilang pangsalag sa mga issue sa kanila. Sasabihin nila na mga kriminal, pinapalabas na mali ang ginagawa, and so on. Hindi yan bumibenta sa atin at wag po tayong pumayag na ma-convince tayo. Ang issue ng kanilang quote-unquote mga kasalanan ay walang kinalaman dun sa mga mali na ginagawa ng gobyernong ito. Kailangan tuloy-tuloy ang paglaban natin para maayos, mapilitan silang ayusin itong bayan natin. At kung ayaw nila, pues, kung ano ang power na binibigay natin sa kanila at authority, maaari yan bawiin. Ang pag-protect, isa sa dapat natin pinagtutuunan ng pansin ay ang pagprotekta sa ating mga kabataan, sa mga bata, na some of the weakest of our in our country, the weakest citizens in our country. Hindi sila napoproteksyonan. Tignan ninyo yung pagtataas ng crime rate. At ang daming nawawala. Well, hindi lang bata. Of course, may mga adults din po na nawawala. Pero tumataginting ang katahimikan pagdating sa mga issue na ito. Ini-ignore dahil wala pong ma-explain. So, we are endangered. Nilalagay tayo sa peligro. Hindi lang doon sa kakulangan na ng government services. At yung kakulangan na ito, they spell the difference between life and death pagdating sa PhilHealth, pagdating sa krimen, and yet pinababayaan nila tayo. Hindi na po tayo pwedeng magpabaya at hindi rin po tayo pwede na umulit pa ito. Wala nang Marcos. Tapusin na natin yung dynasty na yan. Itigil na natin yung kahibangan na naniniwala tayong marunong pa silang magserbisyo. Sa kinatagal-tagal nilang nawala dito sa Pilipinas, tila na nawala na rin yung kanilang moral compass.
mahina po ang pamilya at mukhang mahina rin po ang kanilang appreciation sa binigay nating redemption sa kanila. Sobra na. So years ago, sabi natin, sobra na, tama na. Hindi na nga po ano yun. Ngayon, namihasa na kayo. Hindi, wala nang ulitan ito. Hindi na sobra na, tama na. Nagawa na natin yun eh. Namihasa kayo ha. Hindi na mauulit. Paramdam natin, pati dito sa mga kongresistang nakaupo. Sino ang kongresista ninyo sa mga distrito ninyo? Alamin. Yung mga party list ng mga tiwali, alamin, tandaan. Maggagawa po tayo ng listahan para dun sa mga party list representatives na nang bully kay VP Inday, nang bully sa kay PRD, gumagawa ng mga kwentong kutsero na dyan sa mga Quadcom hearings nila. Huwag tayo pong kumalimot. Kilatisin na mabuti yung mga kongresistang iboboto natin. Kilatisin na mabuti yung mga mayor. Yung mga mayor na nagde-deny ng permit para sa mga maisog rallies, huwag niyo na pong iboto uli. Yung mga kongresista na nakilahok dyan sa Quadcom, sa Committee on Good Governance, sa Appropriations, yung mga nagra-railroad ng kanilang mga bills, yung mga katulad nung isa na so move, Mr. Speaker, or Mr. Chairman, or whatever, para ma-rush yung PhilHealth na walang subsidy. Tandaan din po natin yung mga kongresista na may mga nagmimistulang kontratista dahil mayroon silang mga construction companies na tiba-tiba ang kinikita. Kaya tumataas ang pondo para sa sa DPWH. Kung hindi pa tayo nababaliw ngayon, ano pa ang kailangan gawin? Hindi na talaga itong PDIC. So wala sila pakundangan. After all, pera lang naman natin yung namimiligro, hindi naman pera nila. Dahil kahit matulog lang sila ngayon, bukas, mayaman pa rin sila at lalong yumayaman sa nakaw. Wag na po natin bibigyan ng kahit katiting na respeto itong mga ito. Pauwiin na po natin. Uwi na po kayo sa Ilocos. Sawa na po kami sa inyo. Sa Leyte yung isa. At hindi, ito pa, sa araw-araw na lumilipas, kumakapal yung muka as if posible pa, no? Pero kumakapal ang muka. Halimbawa, yung flood control projects, hindi na tayo binalikan ni PBBM tungkol doon, Napaghalataan, dami-daming flood control projects, pero binabaha pa rin. Pag sinabi nila hindi naman konektado yon, excuse me, halos lahat po ng LGU sumihingi para sa flood control projects. Ano yung flood control project na yun? At the very least, dapat i-unclog yung drains. Pero hindi, pinapabayaan natin. Pinapabayaan ng presidente. Wala kang makikitang heads will roll. Talaga. Sana, nangyari. Nangako siya dati, heads will roll. Anong ginawa niya? Ni-reinstate niya yung tao na nagpirma ng pangalan niya. Tuloy ang laban, and remember, mawawalan lang tayo ng pag-asa pag nag-give up tayo. Pag tayo mismo yung nag-give up, we make our own hope. We make our own future. Tayo po magdi-design ng bagong Pilipina, ng kinabukasan natin. Tayo po ang gagawa nun. So, kailangan fight. Di ba? Fight. Lakas ng loob. Sabi nga namin sa UP, puso. Kahit yung mga hari at reyna dati sa mga lumang kingdoms, nadi-defeat sila. Of course, minsan nilalason sila para ma-defeat sila. Pero yan po ang politika. Kung hindi ka marunong, hindi ka forever. And hindi, yung mga nagsistay dyan, hindi pwedeng puro malulupit at puro pagnanakaw lang. Mawawala ka din sa mundo. Mawawala ka din ng power.